O YDC. Hallelujah. Ganyan ba yung pinagpala ng Diyos? Come on. Hey! Hallelujah. Praise the Lord. Woo. I'm excited today, this afternoon. Pero bago po yung lahat ng yon, pwede ba nating bigyan ng papuri ang Diyos sa buhay po ng ating youth pastor na si Pastor Joshua? Can we just give God praise sa kanyang buhay? Because did you know, if you are not aware, kung nakikita ninyo yung post natin sa social media, sa Youthopia 316, nakapenetrate na po tayo sa Systems Plus. Come on. We are bringing the gospel sa alma mater ko. Hallelujah. Come on. Hallelujah. We are bringing the gospel. We are spreading hope. Amen. Nagbibigay tayo ng pag-asa sa mga eskwelahan. Kaya YDC, I encourage you please sa mga nag-a-attend po sa inyo ng mga campus umpukan or sa mga hindi pa nag-a-attend, you know that you are, alam mo yun, nag-aaral ka. Alam mo, nag-aaral ka and yet you are not engaged or part of a CU umpukan o kaya naman walang CU umpukan sa school ninyo. I encourage you with this. Start CU campus umpukan now. Amen. Have the desire. Umpisahan mo na, kapatid. Kasi nananming salvation na atin ka nung MA share. Amen. Aanuin mo yung blessing na meron ka kung hindi mo siya i-share sa mga nangangailangan. Hallelujah. And what is happening right now, we are spreading hope. Kayo ba'y masaya, YDC? Aren't you glad that we are bringing hope? We are spreading the gospel to the schools. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ng Lord. Come on. Ba't parang hindi kayo masaya? Once again, let me ask you this question. Sino dito yung nag-aaral magtaas ng kamay? Yan. Ay, karakalda. Sino naman dito gusto niyang makapagbigay ng impact sa school niya? Come on, hallelujah, come on. Let me see those hands. Sige, taas mo yung kamay mo if you want to make an impact sa school mo. Kapatid, this is the time that the Lord will use you mightily. And you will spread the gospel kung nasaan ka man. Yung mga classmates mo, oy Pastor Radley, yung mga classmates ko, siraulo sila. Amen? Balambalo ko na ka mag-aaral. Paano yun, Pastor Radley? Yung mga klase ko, ganito yung mga ugali, parang wala nang pag-asa magbago. Alam nyo po ba? Ako rin. Akala ko wala na akong pag-asang magbago. But then again, because of the grace of God, hallelujah, I was transformed. Nabago ako. How much more yung mga classmates ninyo if you share the gospel to them? Amen. That is why I encourage you, YDC, wag po kayong mahihiya if you have this desire already, no? Meron na kayong desire sa puso ninyo. You want to share the gospel, you want to start campus umpukan ministry, you want to share the gospel to your classmates, to your friends sa campus ninyo, do not be shy to approach Pastor Joshua sa pag-start po natin ng campus ministry or ng campus umpukan. Amen. Hallelujah. Are you ready for the word this afternoon? Pakisabi sa katabi mo, handa ka na ba? Pakisabi sa kabila, makinig ka muna sa ating salita ng Diyos. Because the Lord will do something this afternoon and I believe that the Lord has in store for us. Amen. Naniniwala ba kayo? Nag-expect ba kayo na may gagawin ng Lord sa inyo this afternoon? Are you expecting that the Lord will do something powerfully this afternoon? If you are excited, this afternoon, let us listen to the word of the Lord. Let us go. Diretso na tayo sa salita ng Panginoon. Last week, we have talked about the unfailing faith of, naalala nyo kung sino yung pinag-usapan natin sa table talk natin? Sino si Jairus. Amen. Nakita natin doon na despite of his appearance, identity, despite sa pagiging synagogue leader niya, no, nakita natin doon kahit na mataas yung dating niya, yung pormahan niya, he knelt down at the feet of Jesus, signifying humility and acknowledging, Lord, wala na po akong ibang pag-asa, kayo na lamang po ang makakapagpabuhay sa aking anak. Amen. Nakita natin doon, napag-aralan natin, we have unfailing faith simply because of Jesus Christ. It is so simple.
Meron kang pananampalataya ngayon. Meron kang matatag na pananampalataya ngayon, kapatid, because of what Jesus Christ has done. Amen? Dahil po, buhay ang Diyos na sinasamba po natin. Amen, YDC? And this afternoon, we are going to talk about one of the greatest na nabanggit sa book of Matthew. Kasi dalawa sila no? Yung una, sino yun? Naalala nyo, sinabi ng Lord sa kanya, you have a great faith. Sino yung una? The Roman centurion. Ang pangalawa naman na pag-uusapan naman natin na meron ding great faith, ang pangalan po niya, eto siya, the unfailing faith of the Canaanite woman. Uy! Uy, ano kaya meron sa story ng Canaanite woman na to? Handa na po ba tayong lahat? Are you ready? Hallelujah. Sige, let's read the scriptures on Matthew 15:21 to 28. Open your Bibles with me. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Matthew 15:21-28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Next verse. Jesus did not answer a word. Wow, unusual, no? Jesus did not answer a word, so his disciple came to him and urged him, send her away. Palayasin mo na siya, for she keeps crying out after us. Verse 24, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Ang reply po ni Jesus sa mga disciples niya at sa babae, no, sa Canaanite woman na lumapit sa kanya. Next verse. Sabi niya dito, the woman came and knelt before him. Lord, help me. Lord, help me. She said. Verse 26, he replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Wait lang. Is this the Jesus that we knew? Hello? Hindi ba kayo nagtataka sa kung ano yung reply ni Jesus? Ito ba yung Jesus na kilala po natin? Hello? Tignan niyo sinabi niya, the woman came and knelt before Jesus. Sino yung naaalala niyo sa story natin sa nagdaang week, yung lumuhod kay Jesus? Si Jairus. He knelt down before Jesus. At anong sagot ni Jesus sa kanya? Tara, punta tayo sa bahay niyo. Amen. Naaalala niyo pa yung story, YDC? Dito naman, yung babae, this is a Canaanite woman, knelt down before Jesus, at ang sagot ni Jesus sa kanya, it is not right. Hindi tama na ibigay ko ang tinapay sa mga aso. Ano kaya meron dito? It is unusual for Jesus to reply in this kind of way, in this kind of manner. Amen? Napansin niyo yun? Di ba? It is unusual for Jesus kasi nung si Jairus yung lumuhod, sabi niya, tara, sama ako sa'yo. Amen? Here in this story, Jesus said to the woman, it is not right for you to take the children's bread and toss it to the dogs. Next verse, basahin natin. Tuloy muna natin yung story. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Yung nahuhulog na mumog ng tinapay sa lamesa ng aking pinuno, kinakain ko. Okay lang. Sabing ganun ng babae. Then Jesus said on verse 28, then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Let's pray. Father, we thank you this afternoon. Reveal your word to us in a mighty way. Lord, in a way, Lord God, that we have never seen before. Move mightily, Holy Spirit. Lord, the very intent of your word and the preaching of your word this afternoon is to grip the hearts, Panginoon, para makuha ang puso ng bawat isa at maidala po sa iyo. Para makita po namin kung gaano kakaganda, para makita namin kung gaano kakagrabe, kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Kung papaano niyo po kami minamahal. Lord, this afternoon, we just don't want to feel that emotion, but we want to commit.
We want to be authentic today, Lord. We want to be real. No pretensions, Lord. Wala pong pagpe-pretend. Wala pong pagkukunwari, Panginoon. Wala pong pagiging plastic sa inyong harapan. We just want to be real today. We just want to be authentic. We just want to know you. Father, this we ask. We thank you, we thank you. Let your word do its work. Let your word do its work. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So makikita natin dito sa story na to that there is this woman na sinabi ni Matthew, a Canaanite woman. Amen. So dito na tayo sa story ng babaeng ito na naman, meron na namang babae sa story na magpapakita ng isang tanyag na pananampalataya. But makikita rin natin yung story na to on the book of Mark. Are you with me, YDC? Makikita rin natin yung story na to sa book of Mark. I believe it is on chapter 7. I believe verse 21 or verse 15. Doon siya nagsimula. There is this story as well. Ayan. Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. Makikita natin dito that there is a story na same po sila ng account, pero baka mabasa nyo kasi sa book of Mark, a Syrophoenician woman. Amen. Ano kaya? Baka magkaiba sila. Pero take note of this. Si Matthew po, kaya niya sinabing Canaanite woman kasi they are taking it back to their roots. Binabalik niya kung saan lang galing yung babaeng ito. Naaalala nyo ba na yung mga Israelita, kaaway nila yung mga Canaanites? Are you aware of that? Diba? May part na kaaway nila yung Canaanites. So, Matthew is reminding his readers kung sino yung babaeng ito. Isa siyang Canaanite. Dito naman sa book of Mark, makikita natin that Mark gave an identity of this woman. Binigyan niya ng identity yung babaeng ito. At makikita natin yung identity ng babaeng ito ay isang hentil. Syrophoenician. Amen. Nakakasunod po ba? Medyo mahirap po. Tignan natin yung next verse, sa verse 25, para maintindihan ninyo. In fact, as soon as she heard him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. Next verse, tignan natin. Tignan natin yung identity niya bilang Syrophoenician woman. I believe nandyan siya, verse 26. Wala ba siya dyan? Hindi ba siya naipakita? Ayan. Ayan. Now the woman was a Gentile. Ayan. So Mark gave an identity of the woman as a Gentile. Amen. Isa siyang hentil. Tapos isa siyang Syrophoenician by birth. Ang hirap nun. Pero yung Syrophoenician, ibig sabihin, nakatira siya sa may bandang Syria. Malayo sa may Sidon and Tyre or Sidon. Sa may region ng Tyre or Sidon. Ganun siya kalayo. Pero itong babaeng ito, ipinanganak siyang Syrophoenician. So ibig sabihin, kung si Apostle Paul, nabanggit ito, nabasa nyo ba ito kay Apostle Paul nung sinabi niyang Hebrew of Hebrews? Familiar kayo doon sa phrase na yon? Di ba sinabi ni Apostle Paul that I am Hebrews of the Hebrews. Pharisees of the Pharisees. Amen. Amen. Parang di yata kayo familiar doon. Pero dito, sa babaeng ito, madidescribe natin siya that I am a Gentile of the Gentiles. Meaning, if you are a Gentile, you are an alien sa covenant promise ng Lord. Hello? Kapag isa kang Gentile, ibig sabihin, you are not part of the promises of God. Hello? Nandyan pa ba kayo? Did you know that we are Gentiles? Aware ba kayo doon? Tayo po ay hindi mga Hudyo. Amen. Which means tayo po ay mga hentil. And dito po sa pinag-aaralan po natin, if you are going to read the history of Jews and Gentiles, the Gentiles are not part of the covenant promises of God. Hindi sila parte ng covenant promise ng Panginoon. Amen. Pero makikita natin sa storyang ito, bakit itong woman na to, despite of her identity or ethnicity, bilang Gentile, he received a mighty answer from the Lord. Nakatanggap siya ng isang kasagutan sa ating Panginoon. Amen. Despite sa background po niya. Despite sa ethnicity niya. Despite sa kung sino siya. Tingnan natin yung first point po natin. Sabi dito, the Canaanite woman had an unfailing faith in God because she acknowledged that Jesus was the Messiah. Yes. Jesus was the Messiah. Tignan po natin sa Matthew 15:22. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me.
My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Lord, please. This is a Canaanite woman. Again, ano po kasi yung isang Canaanite woman? Yung babae, isa po siyang Gentile. Amen. Huwag po natin kakalimutan yun. Napaka-importanting detail po nun sa pinag-uusapan po natin. This woman is a Gentile. And take note of this. Jesus was on Tyre and Sidon region. Ang region po na yon ay region ng mga Hentil. Amen. Kasi if you are going to read yung prior verses po ng chapter na ito, ng chapter 15, malalaman natin doon that Jesus had a dispute with the Pharisee. Nagkaroon siya ng dispute sa Pharisee and pinapakita doon that the Pharisees really were trying to oppose Jesus Christ. Imagine ito, nasa Gennesaret po si Jesus. Ang ginawa ng mga Pharisees na ito, from Jerusalem, pinuntahan nila si Jesus para lang konfrontahin siya. Para lang awayin yung Panginoong Jesus. Amen. Nakakasunod kayo, YDC. So dito sa Mark, makikita natin, and they left to the region of Tyre and Sidon. Nagpunta sila ng region ng Tyre of Sidon para magtago sila. Kasi nga, hindi sila tinatanggap o kaya naman yung mga Hudyos, yung mga Pharisees, they are having a dispute with Jesus. So ang tendency, alis na ako dito, punta muna tayo sa region ng Tyre and Sidon. Nagtago sila doon. And came this woman, this Canaanite woman, na may issue ang kanyang anak. Ano yung issue ng kanyang anak? Ano? Nadidemon possess yung kanyang anak na babae. There's this problem. Amen. So the Canaanite woman from that vicinity came to him. And look at this. The woman is crying out. Yung babae daw, ang sinisigaw niya, Lord, Son of David, have mercy on me. Did you know? For a Gentile woman like her, sa isang babaeng hentil na katulad niya, na hindi parte doon sa covenant promise ng Diyos, it is not usual para sabihin niya yung lingwaheng ito. Yes. It is not usual for her to say this. Hindi man tama para sa kanya na manggaling ito sa kanyang bibig. But yet, we see this woman, despite of her background, she is proclaiming, Lord, Son of David. Because when you proclaim Lord, Son of David sa Bible, they are implying o ini-imply po ng babaeng ito, ikaw yung Messiah. Kaya nga yung first point natin, ano yung sinabi? She acknowledged that the Jews, that Jesus, Jews yung nababasa ko dito, that Jesus was the Messiah. Amen. This woman acknowledged that Jesus was the Messiah. That is a big deal. Siguro hindi natin siya nagigets kasi naging normal na po tayo sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. But for that woman to proclaim that Jesus is the Messiah is something different. It is something different. And when you proclaim that Jesus or Lord, Son of David, you are proclaiming, Lord, you are the Messiah. You are the only one that can help me. Ganun po yung sinasabi ng babaeng ito. Amen. In fact, makikita po natin sa Gospel ni Matthew, para lang maintindihan ninyo, all around the book of Matthew, makikita nyo doon bakit ina-address or bakit pinapakita ni Matthew sa mga readers niya itong salitang ito, Lord, Son of David, have mercy on me. Or Lord, Son of David. Ano ba yung ibig sabihin nun? Amen. Bakit kaya ini-imply o bakit kaya mababasa ito sa book of Matthew pero hindi mo ito makikita sa book of Mark? Hindi mo ito makikita sa book of Mark. If you are going to read Mark account, wala kang mababasa doon sa chapter 7 na sinabi ng babae, Lord, Son of David. But here, on Matthew, mababasa mo, all throughout, sa Matthew, sa book of Matthew, itong term na to, Lord, Son of David. Para lang maintindihan nyo, tignan natin sa Matthew 1:1. Tignan nyo to. Look at this. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the Son of David. Amen. The son of Abraham, the son of David. Ibig sabihin, yung babaeng yon na Gentile, na alien sa covenant promise ng Lord, ibig sabihin ng alien, hindi yung galing sa outer space, no? Hindi si E.T. Alaway ang kasiping mo, may lalawin.
Ibig sabihin ng alien, separated. Amen. Nakakasunod? Pag sinabing alien, ibig sabihin separated. And here in the story, makikita natin itong babaeng ito, despite being separate from the covenant promise of God, nanggaling sa kanyang bibig, Lord, Son of David. That is a big deal. Kasi po yung mga Pharisees, during the days of Jesus, they knew that title. Alam ng mga Pharisee at alam ng mga Hudyo yung title na Son of David. For them, that is a big deal. For us, parang hindi natin gets. Kuya Rads, typical lang naman kasi alam natin, Son of David. But for them, kapag sinabing Son of David, you are implying hope. Amen. Kapag sinabing Son of David para sa kanila, ang sinasabi mo, yung tagapagligtas nandyan na. Yung hari nandyan na siya. That is why kapag naririnig ng mga Pharisee na sinisigaw ng mga tao that Jesus is the Son of David, naiinis sila. Kasi hindi nila kayang tanggapin that Jesus was the Messiah. They are having a hard time na matanggap na si Jesus talaga yung Messiah. But look at this woman. Amen? Na-notice nyo yun sa pinag-uusapan natin? Eto, mga Pharisees po ito. They are religious leaders. Amen. Pag sinabing religious leaders, they know every bits and details sa history tsaka yung tradition po ng mga Hudyo. So alam nila yung title na Son of David. And yet, despite of Jesus' appearance, kahit na dumating na po si Jesus Christ, nakita natin sa Gennesaret, nagpapagaling po siya ng may patay. Actually, makikita nyo sa book of Mark, naglakad lang po si Jesus, tinamaan lang sila ng laylayan ng kanyang damit, gumagaling po sila. So ibig sabihin, there are miracles happening during the time of Jesus, and yet, His own people did not receive Him. Yung sariling kaskalahi ni Jesus, hindi po nila in-acknowledge si Jesus as the Son of David. But this woman, this Gentile woman, hello, despite of her ethnicity, kaaway po ito ng mga Hudyo. Hello, hindi niya alam yung mga pangako ng Diyos para sa mga Hudyo. And yet, this woman acknowledged that Jesus is the Son of David. Amen. YDC. Sabi sa Mark 7:24-25, tignan nyo to, Jesus left that place, went to the vicinity of Tyre. He entered the house and did not want anyone to know it. Yet, he could not keep his presence secret. Hindi niya maitago kung sino talaga siya kasi may mga naghahanap pa rin kay Jesus. Kasi nga yung kasikatan po ni Jesus dito talagang sobrang nag-uumapaw na. Pero yung babaeng ito talagang in-acknowledge pa rin niya. Pumasok pa rin siya sa bahay kahit na nagpapahinga si Jesus. Nakikita ninyo yung pananampalataya ng babaeng ito? Amen? With the knowledge or with the understanding na yung babaeng ito, isa siyang hentil. Amen. Sabi sa Luke 1:30-33, look at this. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favored with God. And you are to call Him the name Jesus." Ito po yung sinabi niya, "The Lord God will give Him the throne of His father David." Sa next verse po, ayan. "The Lord God will give Him the throne of His father David." Ibig sabihin po, when we are calling Jesus Son of David, we are actually calling Him as our Messiah. Amen. We are calling Him as our Savior. We are calling Him as our only hope. Nakikita po natin na si Jesus, na siya lamang yung pag-asa po natin at wala nang iba. Kaya nga po yung profession po ng babaeng yun, hindi lang po siya basta-basta. Siguro sa mga paningin po natin, normal lang, typical lang naman. Sasabihin ko lang yung pangalang Son of David. But for that woman to proclaim, that title is unusual. Hindi po siya basta-basta pwedeng sabihin ng mga hentil. Kasi nga, hindi naman talaga nila kilala si Jesus. Amen. Nakakasunod ba kayo, YDC? Are you still there? So, ibig sabihin, when we are calling Jesus Son of David, we are acknowledging His kingship. Ibig sabihin, ikaw yung hari. Amen? We are acknowledging that Jesus is King.
kapag sinasabi po natin that Jesus, or we are calling Him Son of David? Nakakasunod po ba? YDC, are you there? Medyo mag-aaral muna tayo ng konti at sinabi dito sa verse 33, and He will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Kaya nga po tunay, alam na mga Pharisee kung sino talaga si Jesus, but they fail to accept Him as their Jewish Messiah. Kaya nga po makikita po natin sa Book of Matthew yung title na Son of David, kasi po yung kausap po ni Matthew sa kanyang libro ay mga Hudyo. Amen. Matthew is proclaiming to his readers, hey, kayong mga Hudyo na nagbabasa ng gospel ko, take note of this. Jesus is your Jewish Messiah. There is no one else. Wala na kayong ibang mahahanap. Kahit na maghintay pa kayo na maghintay sa langit, kakatingin ninyo, wala nang ibang darating. Jesus is the Jewish Messiah. Yun po yung mensahe ni Matthew sa mga Jewish readers niya. But then again, makikita natin all throughout this story that people are rejecting that title to Jesus. Hindi nila kayang matanggap na si Jesus talaga yung Messiah. Amen. But let me ask this question to you. If for that Canaanite woman, kahit na hindi siya kasama dun sa pangako ng Diyos, he acknowledged from her mouth that Jesus is the Son of David, kasi that is a title very dear to Jesus. Pinakamalapit sa puso ni Jesus pag sinabi mong Son of David. This woman called Jesus Son of David. So let me ask this question to you. Who is Jesus for you? Sino nga ba si Jesus para sa iyo? Hello? Are you there? Sino nga ba si Jesus para sa iyo, YDC? Siguro na-notice niyo bakit si Kuya Radley hindi siya maingay ngayon. Bakit hindi siya magulo? Because I want to deliver this to you clearly as possible. I want to ask this question really. To assess yourselves. Have you thought about it? Naisip nyo na ba? Sino nga ba talaga si Jesus para sa iyo? Who is He really? Addition lang ba siya sa buhay mo? Na kaya ka nandito kasi may mga chicks. Kasi may mga magaganda. Kaya ka nandito kasi nandito yung mga barkada mo. Kaya ka nandito kasi may gusto ka lang patunayan. So the question is, who is Jesus for you? Sino nga ba talaga si Jesus para sa iyo? Addition lang ba siya sa buhay mo para gumaan yung pakiramdam mo? Na kapag okay yung lahat, pag maayos lahat yung galaw sa buhay natin, wala tayong pake. Hindi man natin kinikilala yung Diyos. Pero sa mga pagkakataong gipit na gipit ka na, nasa bingit ka na ng problema, nasa mga pagkakataong nahihirapan ka na, nadidepress ka na, anxious ka na, sa mga school works mo, sa work mo, sa mga taong nakakasalamuha mo, and then dito ka palang iiyak. Jesus, nausopan mo ko. Really? Who is Jesus for you? Do you really know Jesus? YDC? Do you really know Him? Are you growing in fellowship with Him? Sa araw-araw ba na nabubuhay ka, nag-i-enjoy ka, nakausap mo siya? O mas natutuwa ka pang kausap mo yung crush mo ngayon? Yung ka-chat mo ngayon? Yung tinatawag mong baby sa cellphone mo? Tapos sinasabi niya sa'yo, ikaw lang sapat na. Hindi kita iiwan. Ikaw naman, syempre, kinikilig ka. Hindi rin kita iiwan. Ikaw lang din yung gusto ko, wala nang iba. Nakakilig, no? Nakakilig.
Nakakilig, pero si Jesus iniwan na. Habang ini-enjoy mo yung relationship na yan na hindi pa talaga dapat, while you are enjoying with the things of this world, there we see Jesus left alone by you. So I will ask you once again this serious question. Who is Jesus for you? Sino nga ba talaga si Jesus para sa'yo? Have you took that time to really assess? Kasi kinikilig ka no? Kapag ka-chat mo yung ka-chat mo, napupuyat ka pa nga gabi-gabi. May mga pagkakataon pa nga, nagvi-video call kayo, tapos ayaw mong matulog. Gusto mo, paggising mo, naka-video call pa rin. Ang kaso, paggising mo, nakatalikod na siya. O kaya naman, pitdane pa yung cellphone na. Pero habang ini-enjoy mo yun, habang ini-enjoy mo lahat ng bagay na yun, while you are enjoying with those things, and then you are attending church, makikita mo, marirealize mo, you are leaving Jesus. While you are so busy sa school, kuya, gusto ko maging ganito, gusto ko maging top 1, gusto ko maging tough 1. Gusto ko ma-attain to, gusto ko maging ganyan sa trabaho namin, gusto ko maging ganito ako, makilala nila ako bilang ganyan. As you pursue the things that you want to pursue, we see Jesus left alone again. So who is Jesus for you? Is He your life? Siya ba yung buhay mo? Is Jesus the lover of your soul? Siya lang ba yung taong nakakakilala, yung Diyos na nakakakilala sa'yo? Siya lang ba yung tinatakbuhan mo kapag malungkot ka? Who is Jesus for you? Is He your Savior? Is He your Lord? O merong iba? Na kapag nagwo-worry ka na, ang tinatakbuhan mo, yung bagay na magbibigay comfort sa'yo. Na kapag anxious ka na sa mga school works mo, tatakbo ka na sa ML as your Lord and Savior. Kapag stress out ka na sa mga bagay sa school, pupunta ka na sa mga barkada mo, iinom na kayo, magyoyosi na kayo as your Lord and Savior. Who is Jesus for you? Amen. This woman, itong babaeng ito malayo siya sa covenant promise ng Israel. Hindi nga siya welcome sa covenant promise ng Israel. And yet, we see this woman professing from her mouth once again, Jesus, Lord, Son of David. Yung pang-title na pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon. So I want you to ask that question. Who is Jesus for you? Amen. Kasi kung sino po si Jesus sa atin, madidiscover po yan sa kung paano po tayo mamuhay. Makikita siya on how you will live. Sa kung paano mo kakausapin yung katabi mo, yung barkada mo, classmates mo, yung family mo. Kung paano mo tinatrato si mama, it will show how you know Jesus Christ. Makikita. So nung kauli mo na bale, pagka uwi mo ng bahay, sinusungitan mo pa yung lola mo o yung nanay mo, nakakala mo kung sino ka, it shows that you really don't know Jesus Christ. May talaga kilala yung Ginoo. Hindi mo talaga kilala si Jesus. O kaya naman, pag wala ng taong nakakakita, dito sa church, you are so active. Tumatalon ka, pinagpapawisan ka, kapag nagkakanta na si Brother Clayton, talagang napapataas ka ng kamay. But then, pag uwi mo ng bahay, you will open that browser and start browsing porn. So who is Jesus for you? Sino nga ba si Jesus para sa'yo? Lord, si Kuya Raj, di mo naiintindihan si Jesus. Siya lamang yung number 1 sa puso ko. Come on. Wala nang iba. Siya lamang ang maghahari sa heart ko. Wala nang iba. There is no other king, sa puso ko.
Kuya Rads, take note. Pero nag-i-enjoy ka, nakausap mo yung taong yan. Tapos hindi mo siya sinasabi sa leader mo. You are enjoying that relationship in secret. Tapos tinatamad ka na mag-attend ng YDC, nawawala na yung devotion life mo. So, who is Jesus for you? Sino nga ba si Jesus para sa'yo? Or, many naman, hindi man kayo ganun. Jesus. Pero dumating naman tayo sa pagkakataon na kinain na tayo ng ministry. Akala natin, the more na nagiging masipag ka sa ministry, the more na nagsushow up ka, akala mo yun na yung basihan para kilala mo si Jesus. Kaya marami sa atin, they attend the church, they show up in their ministries. 5 yung ministry na pinapasukan nila and yet their prayer life and their devotion life is dead. They will show up sa campus sumpukan ready to give the word, excited to bring the word, ready sila na magpunta sa church, magsaserve bilang usher, mag-a-assist ng mga saints ng Diyos, tatayo sa pulpit para umawit, they will use the instruments to play, they will preach in this pulpit, they will MC, they will all do these things. Magpapakita sila sa church na sobrang active nila. And yet, wala silang devotion life and prayer life. Hindi nila kilala si Lord. So who is Jesus for you? Meron naman dito. Ako, alam ko yung mga doctrines ni Jesus. Alam ko yung Trinity. Kuya Rads, na-debunk ko na nga yan eh. Alam ko na nga yung Trinity eh. Alam ko na nga lahat ng mga bagay na yun. Pero hindi ka nagpe-pray. Pero hindi ka nagbabasa ng word. So who is Jesus for you? So I want you to answer that question. Amen. Sabi po sa Matthew 16:13 to 19, ditong part na to, nakakatuwa lang kasi na-realize ko lang din siya. Dito sa story na to, we hear Peter. Yung story ni Peter. Ayan, yung story po ni Peter sa Matthew 16:13 to 19. Kasi ito na, si Jesus, galing sila ng region ng Caesarea Philippi. Ito na sila, makakausap niya na yung mga disciple niya. Who do people say the Son of Man is? Tanong ni Jesus sa kanyang mga disciple. Sino nga ba para sa inyo ang anak ng tao? Sabing gano'n ni Jesus. Sa verse 14, they replied, some say, John the Baptist. Si John the Baptist ba is the Son of Man? Si Elijah ba yung Son of Man? Si Jeremiah ba o yung prophet ba yung Son of Man? And then makikita natin dito sa verse 15 ang sinabi ni Peter. 16 pala. But what about you? He asked. Sabi ni Jesus kay Peter, who do you say I am? Tingnan niyo yung profession ni Peter. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Alam niyo bakit natatawa ako sa phrase na yan? Kasi posible na si Peter, narinig niya lang yung profession ng babae. They were at the house. Si Peter kasama doon. Maririnig ni Peter yung babae na sinasabi niya, Lord, Son of David. Si Peter niyan magugulat. Teka lang, Gentile ito. Tapos pinoproclaim niya, Son of David. Tapos ako, Hudyo, hindi ko man ma-acknowledge that Jesus is the Messiah. So pagdating ng chapter 16, ito yung profession ni Peter. You are the Messiah, the Son of the living God. Nakakatuwa lang na yung Diyos natin, ginamit niya yung babaeng yun. That woman, that is insignificant. Gentile, malayo sa covenant promise ng Diyos. Para magamit, ma-influensyahan si Peter, para matawag niya si Jesus as the Son of David or the Messiah. You are the Messiah, the Son of the living God. Anong sabi ni Lord sa kanya? Blessed are you, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Ginamit po ng Diyos yung naging profession ng babae to influence Peter to proclaim who Jesus is. Pero sinabi niya, tignan niyo to yung pangako ng Diyos para sa isa't isa sa ating lahat na nandirito. Amen.
This promise is every one of us who is proclaiming that Jesus is Lord, Jesus is the Messiah. But I want you, YDC, once again, to take this seriously. Kasi pwede, you are proclaiming out of your mouth, but your hearts are really far from the Lord. Posible pala na kahit kaka-proclaim mo that Jesus, you are the Son of the living God. Kahit na mag-proclaim ka na mag-proclaim, pero yung puso mo malayo sa Kanya, wala rin pong sense yung proclamation po natin. Amen. Ano yung sense na magpo-proclaim ka that Jesus is Lord, pero yung puso mo hindi naman siya naniniwalang Lord talaga si Jesus? What is the sense of you proclaiming Jesus as the Messiah? Pero sa mga panahong gipit ka na at malungkot ka na, tinatakbuhan mo yung ML. Tinatakbuhan mo yung mga tao. Tinatakbuhan mo yung kachat mo na hindi ka naman matutulungan. Hello? So, if we are going to proclaim Jesus as the Messiah, it must start from the heart. Amen. Manggaling muna po sa ating mga puso bago po lumabas sa ating bibig. We must make sure that our disposition, yung posisyon po ng puso natin, handa nang talagang sumunod para sa ating Panginoon. Amen. Dito si Peter convinced na buong puso kasi sumusunod na siya. You are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. Pero ito yung pangako po ng Diyos sa ating lahat na nandirito. Sabing ganun, and I will tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom. Hallelujah. Bibigyan kita ng susi ng kaharian ng Diyos. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Jesus is basically saying, all of the things na pwede mong maranasang maganda, lahat ng pagpapala na pwede mong maranasan sa aking kaharian, yung authority na pwede kong ibigay sa'yo, mararanasan mo yan kapag ako ay kilala mo. If you are really believing that I am the Messiah. Amen. YDC. So if you want to be blessed with the keys to the kingdom of heaven, you need to believe that Jesus is the only Lord and Savior of the world. At wala nang iba. Amen. Hello. Wala na pong iba. Uulitin ko, lagi kong sinasabi po ito. Kung yung nasa puso mo ngayon ay hindi si Jesus, tapos darating yung time na haharap ka na sa isang banal na Diyos, siguraduhin mo na kung sino mang taong na yan na nasa puso mo, bagay na nasa puso mo, kaya kang iligtas sa galit ng Diyos. Amen. You have to make sure. Amen, YDC. Number 2, the Canaanite woman had an unfailing faith in God because she never felt offended by the way she was treated. And isa sa mga remarkable na karakter po na pinakita ng babaeng ito, habang po si Jesus ay sinabi niya sa kanya, naaalala nyo yung story kanina na binasa po natin? Amen? Sa story sa Matthew, sinabi ni Jesus doon, actually, yun nangyari, para lang maintindihan po nating lahat, she was aware that being offended doesn't lead to success. Alam niya kapag na-offend ako, hindi ko makukuha yung answered prayer ko. Amen. Naiintindihan po ng babaeng ito, ako pag nagpadala ako sa offend at na-offend ako, hindi ko mararanasan yung breakthrough ng Panginoon sa buhay ko. Ang dami po sa atin, hopefully wala na po dito sa ating mga kabataan, nung time na pininpoint sa kanila, yung kasalanan na meron sila, napahiya sila, hindi na nag-attend ng church. O kaya naman may hinihingi ka sa Lord, tapos na-disappoint ka. Tapos hindi ka na nag-attend ng church. Pero let me ask you this question. Have you felt ignored? Amen. Ang confident ng sagot ng aking kapatid, amen. May mga pagkakataon na ba sa buhay mo na parang in-ignore ka? Ng mahal mo sa buhay? Yung itong taong to, akala mo siya yung kaibigan mo, yung best friend mo. Tula na nitang at tsuking gulo to. Yung akala mo siya na yung makakasama mo habang buhay and yet, in-ignore ka niya. Have you felt ignored before? Minsan hindi man sa mga, actually nakakalungkot, no? Minsan hindi man sa relationship,
Minsan sa family, you feel ignored. Sino dito na-feel niya yung ignore? Huwag niyo lang kayo magtaas na kamay. Pero sino dito na-feel niya na ignored siya sa family niya? May mga iilan. Na even yung love na sanang natatanggap mo sa mother mo, sa father mo, hindi mo nare-receive. Amen? Na somehow, yung mga family member mo na sana minamahal ka, hindi ka pinapansin. You felt ignored. Well, this woman was ignored as well. Balikan po natin yung story sa Matthew 15. Tignan po natin dito. Balik tayo sa story. Balikan natin. Ayan, sabi dito, Jesus did not answer a word. Hindi sumagot si Jesus. Lumuhod po yung babae. Nakita na natin sa story na binabasa natin. Lord, di ba yung title ginamit niya na? Amen? Di ba, ano yung tinawag nung babaeng ito kay Jesus? Son of David. So technically, itong babaeng ito, ginamit niya na yung title na pinakamalapit sa puso ni Jesus. And yet, anong nangyari? She was ignored. Jesus did not say a word. He called Jesus Son of David. You are the Son of David. You are my Messiah. And then here is Jesus ignoring her. Jesus did not answer a word. Ano yung mararamdaman mo kung ikaw yung nasa lugar ng babaeng yon? Ay, muli na ako mo. Bye-bye. Di ba? Lord, kaluwat kong magbiyahe ko kayo ni, mag-tricycle ko. Nung ating tricycle kanita, nag-tricycle ako, nagbiyahe ako dito. Tapos pagpunta ko, hindi mo man ako papansinin. Ang layo ng pinuntahan ko. Posible po itong babaeng ito, naglakad lang. Hinanap niya yung bahay kasi hindi naman talaga niya alam kung saan yung bahay, kung saan pupunta si Jesus. Kaya nga nakita natin sa Mark, sikreto lang yung place. Pero yung babae, hinanap niya. So it is possible that this woman was looking. And yet, sa paghahanap niya, sa pag-e-effort niya, yung ginagawa mo naman lahat, nagiging maayos ka naman, nagiging mabuting estudyante ka naman, nagiging mabuting bata ka naman, nagiging mabuting kapatid ka naman, pero hindi ka pa rin pinapansin. Ouch. Yung kahit anong effort mo sa church, yung leader mo parang hindi ka niya na-appreciate. Ginagawa ko to, kuya. Sumusunod naman ako. Nag-e-effort naman ako. Bakit parang hindi nala ako na-appreciate? Well, this woman was ignored not by the disciples. Hindi po yung mga disciples yung nag-ignore sa kanya. Guess who yung nag-ignore sa babae? It was Jesus. Lord, akala ko ba merciful ka? Amen. Lord, akala ko ba na mabuti ka? Bakit sa pagkakataong ito, hindi mo pinapansin yung hinihingi ko? Lord, alam mo naman gaano ka-importante sa akin yung promotion na to. Bakit hindi mo ko pinapansin? Ito yung babaeng to, yung anak niya, na demon possessed. And it is possible na yung pagka-demon possessed po ng bata, sobrang grabe na sinasaktan niya na po yung sarili niya. Itong babaeng to, ang ginawa niya, lumapit siya kay Jesus and yet she was ignored. Amen. Alam nyo ba, YDC, totoo naman yung sinasabi ni Jesus po dito sa binabasa nating story. Sinabi niya, I was only sent to the lost sheep of Israel. Totoo po, na mababasa natin all throughout the Bible, una po talagang tatanggap ng pagpapala yung mga Hudyo kaysa po sa atin. Amen. It is true. Yung mga sinasabi po ni Jesus, kasi tignan nyo to, no? Una, na-ignore na siya kay Jesus, masakit na yon. Amen? Nung ma-ignore pa lamang siya kay Jesus, hindi niya na nagustuhan. Eh yung part pa na sasabihin ni Jesus sa kanya, hindi naman para sa'yo to. Ano kaya mararamdaman mo? Hindi naman to para sa'yo. I was sent for the lordship of Israel. If you are in the position of that woman, magtutuloy ka pa ba? Mag-a-attend ka pa rin ba ng church? Reality speaking, yung legit lang, no? Will you still attend church na kapag yung hinihingi mo sa Lord, hindi niya ibibigay?
Yung may pinagpipray ka sa Lord, you are so desperate and praying for it, pero hindi binigay bigla ng Lord. Will you still attend? Amen. Praise God. Sa mga ilang amen. But this woman persisted. Pero tingnan natin yung katotohanan. Sabi po sa Romans 1:16, first to the Jews, then to the Gentiles. Ayun, no? First to the Jews. Tama naman yung sinasabi ni Jesus. Hindi siya nagsisinungaling sa Acts 1:8. First, sa Jerusalem, Judea, and then Samaria, then to the ends of the earth. So hindi nagsisinungaling si Jesus na yung bagay na ibibigay niya para muna sa mga anak ng Israel. Para sa mga anak ni Abraham. Sa children of the promise. Amen. Why this? Are you there? If you're there, say amen. Sabi sa Romans 2:9, first for the Jew, then for the Gentiles. So tama yung sinasabi ni Jesus. Pero ano yung sinabi ng mga disciples sa kanya? Send her away. Palayasin nyo na. Jesus, paalisin mo na. Kasi it is possible that this woman was crying. Sumisigaw siya. Ginugulo niya yung mga tao sa paligid. So feeling ng mga disciple, parang makarinin eh. Nakikita niyo yung desperation ng babaeng ito? Amen? Look at Proverbs 19:11. It is to one's glory to overlook an offense. Ibig sabihin, it is your glory na kahit na may part na na-offend ka, magpapatuloy ka pa rin sa faith mo. It is for your glory na kahit na natisod ka, mas maganda tanggalin na po natin yung salitang tisod, pero may part na na-offend ka, pero hindi ka mananatili sa offend, magpapatuloy ka. Amen. Yung kahit na may nakasakit sa'yo dito sa church, may sinabi mang hindi maganda sa'yo, sa mga family members mo, hello. It might be that you felt insulted by your family members, sasabihin nila, magatan ka pa mo, Calvary, makanya na ka manugali. Diba? Pa-YDC ka pa mo, taas-taas ka ng kamay, di ka naman nagbabago. Sino dito nakaranas na nun, honestly? Sino dito ramdam niya yung ganun? Masakit, diba? It is painful. Pero praise the Lord kasi nandito ka pa rin. Oo. May mga pagkakataon man na yung mga tao sa paligid mo, iniinsulto ka. Dahil sa faith na meron ka, it might be painful for you. But praise God for grace because you are here. Nandito ka pa rin, kapatid. Nagpapatuloy ka. Kaya sabihin mo sa sarili mo, magpatuloy ka. Huwag kang susuko. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang susuko. Amen. Wala na po sa atin yung Kristiyanong malambot. Alam niyo po yun? Yung kapag may sinabi lang sila sa kanila, nagtatampo na. Wala na pong ganun dito, amen. Wala na pong magtatampo sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah, sige, palakpakan natin ng Lord. Tignan nyo to. Whenever you are being bitter, the grace of God will not shine in your life. Kapag nagiging bitter ka, bati ka, yung makanya nyo. Si ganito na naman, nandyan na naman. Tignan mo, nandyan na naman si ganyan. Pag may bitterness kayo, yung grace ni Lord hindi mag-work sa puso mo. Tignan nyo to, sa Hebrews chapter 15. Sabi dito, see to it that no one falls short of the grace of God, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Ibig sabihin, if you have bitterness, you will fall short of the grace of God. Hindi mo mararanasan yung grace ni Lord. Amen. Kaya nga kapatid, check mo yung puso mo. Sana wala na pong nagtatampo sa mga leaders po nila dito. Amen? Yung kapag kinokorek kayo ng leader ninyo, pag sinabihan kayo ng leader ninyo, wala na pong magtatampo. Amen? O baka yung leader yung nagtatampo? Tayo sa pingilan tayo. Joke mo, hindi tayo ganon. Hindi tayo ganon. Anyway, sabi dito, unfailing faith in Jesus will protect you from being offended. Hallelujah. Ibig sabihin, kapag meron kang pananampalataya sa Lord at talagang nananampalataya ka kay Jesus, you will not be offended. Hindi ka na magtatampo. Amen? Simple lang po ito. Dito ko po siya na-realize. Kapag alam mong sobrang kontento ka na kay Jesus Christ, kapag nakikita mo yung katabi mo, meron silang ganyan, meron silang ganito, ikaw, Lord, okay lang kasi meron akong ikaw.
Wala ka mang naririnig na appreciation sa magulang mo. Hindi ka man nakakarinig ng mga magagandang salita sa leader mo. Pero Lord, okay lang because I have you and you are more than enough. Enough ka na, Panginoon. Amen. So unfailing faith in Jesus will protect you from being offended. Point number 3, last point. The Canaanite woman had an unfailing faith in God because she responded with humility to the insult spoken to her. Hindi siya naging bitter, pero nagpakumbaba siya. Humility is self-emptying. Amen. Ulitin ko po yun. Humility is self-emptying. Ibig sabihin po nun, you are emptying yourself and acknowledging that you have nothing. Pag in-acknowledge mong you have nothing, the grace of God will pour over your life. Kasi nga, wala ka eh. You are empty of yourself. That is humility. Tignan po yung sagot ng babae sa Matthew 15:25-28. Mabilis na lamang to. And I want to share a point with you later on. Sabi dito, the woman came and knelt before him. Lumuhod na yung babae. So ibig sabihin, the woman worshiped Jesus. Sa New King James Version, mababasa mo, the woman knelt, the woman worshiped. And yet, tignan nyo to. First, the woman was ignored. Amen. Pangalawa, yung babae, sinabihan siya na it is not right for the woman. Ayan, na-ignore na siya, lumuhod siya, nag-worship siya, tapos sinabihan pa siya na it is not right for the children's bread to toss it to the dogs. Tinawagan pa siyang aso. Tinawagan siyang aso. Isipin mo yon. Ang pakay lang ng babaeng ito, gumaling yung kanyang, yung anak niyang babae, mula sa demon possession, inignore siya ni Jesus, lumuhod siya para sambahin yung Panginoon, tapos sinabihan pa siyang aso. Para lang maintindihan nyo, bakit aso, Kuya Rads? Yung pong dog, yung pong title na yan, yung dog, that is a insult to the Gentiles. Kapag tinawag ka ng dog ng isang Hudyo, they are literally insulting you. Ganun po siya. So dito, parang part na si Jesus, iniinsulto niya yung babae. Kasi tinawag niyang dog. Pero ano yung naging response ng babae? Ano kaya meron? Bakit kaya tinawag na dog yung babaeng ito? Despite sa ganung naranasan niya. Amen. Sabi po sa Proverbs 12:16, a fool is quick-tempered, but a wise person stays calm when insulted. Proverbs 11:2, pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. Pag nagpapakumbaba tayo, it brings wisdom. Sabi sa Matthew 5:11, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Sabi po dito, always remember you are blessed when people insult you because of your faith in Christ. Just like that woman. And bakit kaya ganun po yung approach ni Jesus sa babaeng ito? It is possible, listen YDC, it is possible that Jesus is teaching a lesson to His disciples. Tinuturuan niya po ng lesson yung mga disciples niya. Naaalala niyo yung shinare ko sa inyo kanina? Na yung mga Pharisee, yung mga Hudyo, and even yung mga disciples niya, they failed to proclaim Jesus as Son of. Hindi nila ma-proclaim, di ba? May part na nagdi-disagree yung mga Pharisee, yung mga certain disciples, hindi nila tinatawag si Jesus as Son of David. And now Jesus is trying to, parang iniinsulto niya yung babae. But the woman, because of her great faith, nagpatuloy siya. Tingnan niyo yung sinabi ng babae. Basahin po natin, tuloy natin yung sinabi ng babae dito sa story. Sabi niya, yes, it is Lord. Sige, tawagin mo na akong dog, okay lang. She said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Lord, okay lang kahit natawagin mo kung ganyan. Okay lang. Basta makakain ko yung mga mumog na nahuhulog sa inyong lamesa. Okay na sa akin yun, sapat na sa akin yun. Anong sinabi ni Lord sa kanya? Oh woman, you have great faith. Kasi nagpatuloy siya. Because that woman persevered. That despite sa kung anong sinabi sa kanya ni Jesus, this woman persisted. Yun po yung mararating natin sa mga panalangin po natin if we persisted in prayer. Amen. Whatever it is that you are asking from the Lord, kapag nagpatuloy ka, kapatid, surely the Lord will answer you.
Kaya nga tignan mo yung sinabi ng babae dito, oh woman, your faith is great. Grabe yung pananampalatayang meron ka. But on the other hand, Jesus is teaching a lesson to the disciples. Ano yun? May part sa mga disciples na to, despite being with Jesus, they are not desperate with Jesus anymore. They fail to receive Jesus. They become over-familiar with Jesus Christ. Nagiging prideful na sila. Kasi alam naman namin na yung promise sa amin, so okay lang. Alam niyo po yung sinabi ng babae sa Mark 7? Sinabi ng babae sa Mark 7, Lord, alam ko, ibibigay mo muna yung tinapay sa kanila. Pero pagkatapos nila, Panginoon, ako rin, gusto ko rin maranasan yun. Ganun po katindi yung pananampalataya ng babaeng ito. She did not give up. She responded with humility. Always remember, you are blessed when people insult you because of your faith in Christ. Pinagpala ka, kapatid, kapag iniinsulto ka nila dahil sa pananampalataya mo. Katulad niya nung sinabi ko kanina, this woman was insulted. She received harsh words. May pagkakataon pa na na-ignore siya ng Panginoon, but yet, because of her humility, she knelt down. She acknowledged, Lord, sige, mauna na sila. Pero yung mga natitira, Panginoon, okay lang na sa akin yan. Kasi alam ko, pagpapalain mo pa rin ako. And because of her humility, pinagpala nga siya. Yung anak niya, gumaling. She received her answered prayer. And dito na po tayo magtatapos. Let me wrap up. The unfailing faith of the Canaanite woman. She acknowledged that Jesus was the Messiah. She never felt offended by the way she was treated. And she responded with humility to the insult spoken to her. But, did you know that we have a great difference? Meron po tayong great difference sa babaeng yon. The difference that we have now during the time of Jesus, si Jesus po ay hindi pa po nako-crucified. Amen? Jesus was not yet crucified, pero doon sa part pa lang na yun, papunta pa lang si Jesus doon. Tayo, sa time na meron po tayo, Jesus was already crucified, na ibigay na po sa atin yung pangako. Amen. Sino po dito naniniwala that Jesus died for her or for him? If we are believing that Jesus died for us, ibig sabihin, we have a great difference with that woman. Amen. Tayo po ngayon, freely na po tayong makakalapit sa Panginoon without being insulted. We have this freedom to come before the throne of grace because of what Jesus Christ did. Amen. Tayo po ngayon, hindi na po natin kailangang palipitin yung kamay ng Diyos. Hindi na natin kailangang mag-beg. Hindi na po natin kailangan pilitin pa yung Lord. Na Lord, sagutin mo yung prayer. No. Right now, you have this freedom and the privilege to go directly to the throne of grace at hindi ka itataboy ng ating Diyos. Jesus will not reject you. This will be our YDC verse challenge. Hebrews 4:14-16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess, just like the woman. Katulad po ng babaeng ito. Amen. The Canaanite woman, the Syrophoenician woman. Amen. Yung babae, kahit na ganun yung naging treatment sa kanya ni Jesus, she persisted in her faith. Kaya na-comment siya sa kanyang pananampalataya. Amen. Just like this woman on Hebrews 4:14, mababasa natin, balik po tayo, sorry. Sabi niya dito, let us hold firmly to the faith we profess. That woman held to her profession. Pinanghawakan niya that Jesus is the Son of David. So wala akong pake kung anong sasabihin ng mga disciples mo, Lord, I believe that you are the Son of David. You are my Messiah and you will save me. Ganun po yung sitwasyon niya. But despite of the insult, despite of her insult, did you know, para lang masabi natin, no, bakit ganun, nang-i-insulto si Jesus? Did you know, actually, I have been contemplating this magmula nung sinabi sa amin ni Pastor Manny. Kasi baka sabihin nyo, parang napaka-indifferent naman ni Jesus sa kanya, di ba? Amen? Bakit parang napaka-indifferent ni Jesus sa mga sinabi niya, sa mga ginawa niya? And yung next verse na babasahin ko, it shook me of this revelation that the Lord revealed to me.
Let's read the next verse. Sabi niya dito, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness. Yung high priest na meron tayo, hindi siya indifferent sa atin. Who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. I want to remind you this, YDC. If you are thinking, bakit ganon, ininsulto ni Jesus yung babae? Did you know that Jesus was insulted as well to identify with that woman? Para masabi ni Jesus, dun sa babaeng yon, naiintindihan ko siya. Jesus, all along, bago pa yung lahat, kilala niya na yung babaeng yon. All-knowing si Jesus, alam niya na yung mangyayari. Alam niya na magbibig yung babaeng yon. And alam rin ni Jesus na darating yung araw, He will identify with that woman. Kasi maiinsulto din si Jesus. Ano ba yung ibig sabihin dito? Kuya Rads, nang sinasabi mo, let me share you a great detail from the story of the Passion Week. Noong time na si Jesus, after niya sa Gethsemane, sa garden, He was kneeling down, sweating drops of blood. Lord, let your will, let this cup pass from me. Di ba, umiyak siya. Kasi nga, mahirap yung nararanasan niya sa garden na yon. Pinagpapawisan siya ng dugo sa stress dahil yung kasalanan ng tao, mapapasa kanya. And there's this story in Matthew na hindi dapat natin kaligtaan sa pinag-aaralan natin ito. Let's show it, please. You might be thinking that Jesus insulted that woman. Look at what the people did to Jesus. Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters. Ito na yung time na si Jesus, pinaglalahatigo na siya. So, itong time na to, bugbog sarado na si Jesus. Dahil nga sa mga pinagpapalo sa kanya, yung buto ng kanyang katawan lumalabas na. Dahil nga sa ginawa sa kanya, because he had to bear the sin. Di ba? Kailangan niyang pasanin yung kasalanan. Kailangan niyang maranasan yon. At tiniis niya lahat yon para sa'yo. Tiniis niya lahat yon para sa'yo. And look at this. Baka ma-miss out natin yung detalyeng ito kapag binabasa natin yung gospel. Dinala si Jesus sa governor's headquarters at yung batalyon ng mga sundalo ng mga Romano nag-gather kay Jesus. Pinalibutan siya. Look at the next verse. Tinanggalan ng damit si Jesus. At pinagtatawanan siya. Alam niyo yung scarlet robe? Isinuot sa kanya yon para insultuhin yung pagiging hari niya. Remember who is Jesus? Jesus, the son of David. And as a son of David, you are considered as a king. Here, the Roman soldiers stripped off yung damit ni Jesus. Naglagay sila ng scarlet robe para insultuhin yung pagiging hari niya. Tinatawanan siya. Look at the next verse. Kumuha sila ng crown of thorns, signifying His kingship. Ano ba yung sinusuot ng mga hari? Di ba corona? Dito, yung mga Roman soldiers, kinuha yung mga thorns at pinasuot sa kanya, insulting His kingship. Pinasuot sa kanya yon. May pinahawak sa kanya na parang tungkod na halaman. Yung tungkod na halaman na to, yung reed, baluktot po ito. Mahina. Pinahawak sa kanya yon. Di ba yung mga king may scepter sila? Insulting His authority and sovereignty. Jesus was holding that reed. Anong ginawa sa kanya? Lumuhod sa kanya. Signifying false worship. Kneeling down. Ano yung sinasabi? Hail, King of the Jews. Ikaw yung Diyos, ikaw yung hari ng mga Hudyo. They are mocking the authority that Jesus has. Di pa natatapos yan. Look at the next verse. This is the highest insult na ginagawa ng mga tao kay Jesus. Dinuraan siya. Yung magandang mukha ng ating Diyos. Yung presence ni Lord
na nararanasan nyo, that kind of glory, dinuraan ng mga taong ito. Tapos yung hawak niyang tungkod, kinuha sa kanya, hinampas sa kanyang ulo. This is your Savior. That is why I'm asking you earlier, who is Jesus for you? Look at the next one. And when they had mocked him, tinanggal na yung damit, yung robe, tinanggal na rin yung suot niyang damit, pinalagay sa kanya, and they led him to crucify him. And while on that cross, while Jesus was on that cross crucified, there are people around him shouting, "Di ba ikaw yung anak ng Diyos? Di ba ikaw yung sinasabi nilang Son of David? Bakit hindi ka bumaba dyan sa krus na yan at iligtas mo lahat ng mga tao dito?" Jesus was insulted. At para lang po alam ninyo, yung pinakamataas na humiliation, yung pinakamataas na insult, hindi po naranasan ng babaeng yun. Naranasan po ni Jesus. Para sa kanya, at para sa ating lahat na nandirito, na nainsulto din. He received the highest insult. Para tayong mga naiinsulto dahil sa pananampalataya natin, masabi ng Diyos, naiintindihan kita. Kaya nga balikan natin yung Hebrews kanina, yung Hebrews 4. For we do not have a high priest who is unable to empathize with us. Why? Because Jesus Himself was insulted. Naiintindihan ka niya. He understands your weakness. This is our Savior. He understands your burden. But He did not sin. That is why sa ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary, look at this, sa verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sa mga panahong nanghihina ka, makakahanap ka ng kasagutan sa hinihingi mo. At dahil nga naintindihan ni Jesus yung insulto, naranasan niya yon. Kapag lalapit ka sa Kanya, He will never drive you away. Kasi naiintindihan ka niya. Because He felt what you felt. He experienced what you experienced. He did not sin. He was perfect, and yet masasabi niya sa ating lahat dito sa kwartong ito, ano man yung pinagdadaanan natin, naiintindihan kita. So lumapit ka sa akin. Come to me. Sabi dito sa last point, don't go to God with your dead works. Huwag mo nang dagdagan pa. Simply come to Jesus. Marami sa atin dito, hindi, tatry ko muna to. Magiging mabuting estudyante muna ako bago ako lumapit kay Lord. Hindi, magiging mabuting anak muna ako para lumapit kay Lord. Gagawin ko muna lahat ng to. Magpapakabanal muna ako. Hindi muna ako manonood ng porn para lumapit. Hindi ko gagawin lahat ng to. Hindi ganon. Hindi ganon. Jesus said, come. Lapit ka sa akin. Hindi mo kailangan gawin lahat ng yan. Simply come to me. Instead, go to God with faith in the finished work of Christ on the cross. Unfailing faith is fully dependent on Christ alone. Amen. Tayo po lahat ay tumayo.